Pinasok na natin si Click. So malakas yung ulan. Sa loob na ng bahay mismo. Natin to. Eto, shock. Dahil mamaya papakita ko sa inyo. Palit na din tong shock natin sa likod. May stock papi. Dahil wala na. So ito pala yung papalit natin na shock. May si Popsi sa likod Levenger, may si Popsi, tapos sa harap is GT lang, may si Popsi. Sa may online ko lang din nakuha tong dalawan to. Supported. Solar. Power. Tanggalin lang natin tong bukuan. Ito na board. 1, 2, 3, 4, 5. So oras na yan, may si Popsi, inisip na lang din muna natin na gawin na lang natin yung motor, di na natin ipagawa may si Popsi kasi alam naman natin na sakto lang naman na kaya natin na gawin, tayo na lang gumawa. Gawa ng baha din sa mga kalsada, madadaanan natin, hindi din tayo makakapagbiyahe na maayos. Hindi naman tayo mekaniko, may si Popsi, tayo delivery rider, may mga alam lang tayo na gawin dito sa motor natin, kaya syempre ginagawa na lang din natin para makasave tayo sa halaga ng pagpapagawa. Pero kung di naman talaga kaya, papagawa natin sa talaga tong motor na to, may si Popsi. Napagdiskitaan ko lang, napag-isipan ko lang na gawin talaga to kasi naboboring na ako, di na ako nagbiyahe ng 3 araw kasi gawa nga sa mga news na ang dami ng baha, may si Popsi, sa around Metro Manila. So natanggal na nga natin yung stock, may si Popsi. Yan o, nag-leak pala, kaya pala akastang uga, may si Popsi, pag may hams lang, spring, nagbabounce silang beses. Kaya nagulat ako bakit ganun. Tapos tinignan natin, may leak pala talaga sa baba. Etong shock naman natin ni stock shock, may si Popsi, ginamit na natin to ng 4 na taon na, mag-4 na taon na tong Click natin simula nung kinuha natin sa kasa. Hindi naman tayo pinahiya sa kalsada niyan, may si Popsi. Ngayon lang talaga pumalya kasi pagod na din siguro, may si Popsi. Saktong-sakto naman, may si Popsi, na pagpasok ng bagyo tapos umuulan-ulan na, dumating naman tong mga deliver natin na from online, may si Popsi, kaya ginawa na lang din natin. Tapos sinanggal natin tong bushing dito, may si Popsi, kasi yung stock malaki yung butas. Kung ilalagay natin yung bushing na yon, hindi nakakasya dito sa lagayan ng shock. So since nabuksan na natin lahat, may si Popsi, is nilinisan na natin, may si Popsi, para sa ganyan isang kalas na lang, tas linis na din. Para sa ganyan, pag binalik natin ulit yung mga tornilyo na dapat ibalik, malinis na natignan, tsaka malinis na pag-iiwanan, may si Popsi. Pati yung mga tangke natin na mahirap punasan, pinunasan na lang din natin. Buti na lang meron yung damit dito na mga itatapon na, sayang naman, kaya ginamit na natin pampunas. Ang size po pala ng shock natin dito, may si Popsi, is 330mm, same sa size ng stock, ganun din kahaba, may si Popsi. Hindi muna natin pinalitan ng ibang shock, may si Popsi, kasi ang gusto ko dito, syempre pinangbiyabiyahin natin, yung stock goods lang, mga ganun lang, may si Popsi, para sa ganyan on the go sa pagde-deliver natin. Since tapos na dun sa likod, may si Popsi, dito naman tayo sa harapan, which is delikado to, may si Popsi, kaya bumili kayo ng plastic na ganyan, no? Sa online merong ganyan, pantanggal ng flarings. Kung yung flat screw ang gagamitin mo, may si Popsi, delikado yun, baka mamaya masugatan ka pa, tsaka masira pa yung flarings mo. Since okay na, may si Popsi, natanggal na natin yung mga dapat tanggalin dito sa flarings. Tinanggal na lang muna natin itong mga sakit ng mga ilaw natin sa headlight. Yan, makikita mo yan pag tinanggal mo yung buong harapan, may si Popsi, no? Tapos yung mga wire lang ng LED natin. Tapos tinignan natin yung mga wire natin, may mga open na, which is yung mga hindi na gumagana na wirings ko. So kaya ang ginawa natin, yung mga open para iwas sabog, nilagyan na muna natin na electric tape, tapos tanggal natin yung mga excess. So pagkatapos ito sa wiring sa harapan, may si Popsi, nung naayos na natin, is tinignan natin tong bolt end nut na dalawa dito, which is yung kakalasin natin. Tatanggalin natin yan para sa ganyan matanggal yung kakabit dito sa may tipos, kasi papalitan na din natin siya ng ball race na bearing, may si Popsi, kasi medyo may uga sa harapan. Di ko alam kung dito lang sa nakakabitan o dito sa may bearing na, kasi medyo matagal-tagal na din yung ginawa natin to, meron na din natin 1 taon na ata. So since wala tayong ibang gamit, may si Popsi, itong jack natin, nagsilbing jack natin is yung lutuan, may si Popsi, may uling pa yan sa loob, di ko pa natanggal. Lagyan natin ng ganyan, may si Popsi, kasi mamaya tatanggalin natin itong mga gulong dito sa harapan, yung mga shock, tatanggalin pa din natin yung mga yan, yung mga bearing, tatanggalin natin lahat, may si Popsi, yung mga manubela dyan sa harapan. Pero inuna na lang muna natin to
Ayan o, sa harapan may si Papsi, tinanggal natin itong mga flower na mga bolt na yan. Para sa ganyan, matanggal natin itong caliper natin at malinisan natin. Dumi-dumi na din na ito. Tapos i-bleed natin. Para sa ganyan, i-renew natin yung brake fluid na nasa taas. Para sa ganyan, mas maganda yung flow. Ang napili pala natin na brand ng brake pad is Nissin. Meron to sa mga online din. May si Papsi, magkano lang yan. Kasi alam ko naman yung itong Nissin Ramen. Ay, etong Nissin na brand may si Papsi is may pangalan na din sa industriya ng mga motor. Para mapadali, may si Papsi is ginamit ko na pala tong root natin. Etong root pala natin na to, nandun lang, naka-charge lang. Hindi ko pinapansin. Dapat pala kanina, ginamit ko na. Aray ko. So eto, may si Papsi, tinanggal na din natin yung tapaludo sa harapan. Meron yan 3 bolts. Para matanggal mo ng maayos, tanggalin mo muna silang 3. Ingat-ingatan mo lang may si Papsi kasi meron yang bilog sa taas na parang washer niyan. Tignan mo, baka mamaya mahulog, di mo na mahanap. Pag nilagay mo gagalaw-galaw na. Tinanggal ko muna tong shock madalawa may si Papsi para tignan kung tama ba yung nabili sa stock niya, kung tama ba yung pagdotornilyuan. Tama naman, tapos magka-height din naman sila. Kaya naman papalitan ko lang to may si Papsi kasi eto nga may gas-gas na yan, tapos may mga dyan kahit lagyan mo ng oil seal yan, may si Papsi, palit-palitan mo ng oil seal kung mismong tube ang tama niyan. Wala na, mahirap na may si Papsi. Dito lang naman sa kaliwa to, may si Papsi. Sa kanan wala. Kaya ang napag-iisipan natin is palit natin yung tube na lang sana para yung stock na shock natin stay put pa rin. Pero titignan natin may si Papsi yung performance kung paano. Kung alam natin na medyo may mali, may si Papsi is baka yung tube na lang ilalagay natin. So, obserbahan na lang muna natin may si Papsi ito, may kakabit natin kung goods ba o na. Since okay na may si Papsi yung iba, is ito naman, tinignan natin yung steering nut may si Papsi. At ito, tinanggal na lang muna natin para sa ganyan tanggalin natin yung mga ball race dito sa loob na nakalagay. So, nandiyan na, tanggal na natin yung mga iba. So, sa pagkakalas niyan may si Papsi, tignan mo lang mabuti kasi may mga lock yan. Baka mamaya mahulog, di mo na makita. Tapos pag binalik mo, aray ko. Alam ko, papi. Wala na. Olats na, pero okay pa naman. Yun lang. Pati ito. Pero ito madumi na talaga. Kailangan ng palitan. Tanggalin na muna natin itong mga to. Kasi ito. May makikita ka dyan na goma may si Papsi, which is yung dust seal. Tanggalin mo muna bago mo pukpukin para sa ganyan di masira, tas balik mo ulit mamaya. Sabi ko nga kanina may si Papsi, hindi tayo mekaniko. Yan, may nagdi-DIY lang tayo, may mga gamit lang tayo na which is kaya naman gawin tong mga to. Kaya yan, titanggal na lang muna natin yung mga dapat tanggalin na bearing. Pagpasensyahan mo lang yung pagmamartilyo mo dyan may si Papsi. Ang ginagamit ko is rubber hammer para sa ganyan is mas smooth lang may si Papsi. Talagay na lang yung ball race kaso wala tayo nabili ngayong araw. So bukas na lang siguro pag umaga na yan ang oras no. Alas 3 na madaling araw pa. Bukas na lang bibili na lang tayo sa kape. Sapak natin tong mga to. To. Tinanggal ko na para ready bukas. So ito na may si Papsi, tanghali na makagising tayo at naglakad na tayo kasi wala nga yung motor natin na gagamitin natin. Bumili tayo ng mga kailangan bilhin. Ito yung mga bearing, temp na grasa, tapos yung brake fluid, tapos tumiretso tayo sa Novo may si Papsi para sa kanya may titignan tayong tools. Kung wala naman yung tools, meron naman tayong tools na iba na tignan natin kung sasapak. Since pag uwi natin may si Papsi, tinignan natin tong bearing. Lagi natin tatandaan na itong ball race bearing sa baba yung malaki may si Papsi, tapos yung maliit is sa taas. Hindi ko na naipakita may si Papsi yung paano natin ginawa, pero eto na yon at yan yung base mga si Papsi. Diyan mo titignan kung lapat na yung bearing sa loob, sa taas at saka sa baba. Pag goods na yan, pag umiipit na yan, lock na yan may si Papsi is okay na yan. Lagi natin natandaan pag naglalagay din tayo ng bearing, ramihan natin, wag mong tipirin may si Papsi kasi yan yung bubuhay sa bearing. Para sa ganyan, mas maganda yung flow, mas maganda yung play habang tumatagal may si Papsi at hindi agad masisira. Yan, sunod na ginawa natin may si Papsi, itong shock man natin dito sa harapan, which is nilagay na natin yung bago at tinagnan natin, nilapat na. Goods na goods naman may si Papsi, kaya no worries na ako doon. Di ko lang alam kung may oil yun sa loob. Ilalagay mo na yung tapalodo sa harapan may si Papsi, yan yung hindi mo kakalimutan yung bola may si Papsi na parang washer nung sa mismong tapaludo. Yan na may si Papsi, tignan natin na i-bleed na natin yung mga dapat i-bleed dito sa preno natin kasi hindi naman na masyado din kumakagat to, kaya kailangan
kailangan kong i-bleed. Sakto naman, pinalitan natin yung brake pad para isang gawaan na lang din, may si Papsi. Is lagi natin natandaan, pag nag-bleed tayo ng preno natin ng click dito sa harapan is yung sa taas na tornilyo mo, i-bleed may si Papsi. At saka dito sa baba. Pero ang mas maraming bleed may si Papsi is dun sa taas para sa ganyan. Yung hangin na pumupunta sa taas is mas mapapadali natin na matanggal. Yun, ito na lang muna ngayong video na to may si Papsi since okay na yung brake pad, tapos shocks natin sa harapan, okay na lahat, tapos yung preno natin, tapos yung shocks natin dito sa likod, okay na lahat, testing na lang. Ito pa yung masaklap, may si Papsi is nakisabay din tong gulong natin, nakakapalit lang natin. Itong brand neto is Gripper, ito lang muna kinaya nung budget natin kasi tag-ulan nga, ang hirap. May size pala to, may si Papsi na 110/80 by 14. May si Papsi. Ito yung kinuha natin. Para sa ganyan, safe tayo sa daan at naka-maintenance naman na. Susunod na lang natin yung mga CVT cleaning, tapos yung mga filter, oil filter, tapos yung air filter. Para sa mga susunod na video natin at safe tayo na makakabiyahe sa daan. Samahan nyo ulit ako sa mga susunod na video natin. May si Papsi. Keep safe everyone. May si Papsi. Lagi natin tatandaan, today's a day of the day that every day is okay.